Magandang hapon po sa inyo lahat. Welcome to my channel. Ano po itong hawak ko na ito? Siguro familiar kayo rito kung ano po yung hawak ko. Ito po ay tinatawag na post relay. Saan po ito ginagamit? Marami po ito kasi purpose nito. Maaaring gawing ginagamit sa sasakyan, truck, mga motor, depende na sa volts nila kung ano yung pinagagamitan nila rito. Ginagamit nito sa mga ilaw katulad ng headlight, park light, accessories light, stoplight. Ito po ang kanilang gamit. Mayroon po kasing klaseng mga post relay. Mayroon po siyang 24 volts at saka 12 volts. Karamihan kasi sa mga 12 volts ay ginagamit ito sa mga light vehicle katulad ng kotse, light truck, yung mga 12 volts. Pwede rin sa motor. Yan. Nagdi-DIY. Naglalagay sila ng mga accessories. Pagpakita ko po sa inyo kung ano po ang gamit nito, kung paano ito gumagana. Ito po ay nabuksan ko na. Ito po ang loob ng post relay. Ito ang tinatawag na field welding o winding. Ito naman, ito yung contact point, connector. Itong body na ito, siya ang magsusupply ng power supply, positive. Itong nasa gitna na sa loob na ito, kapag nag-trigger po siyang ganyan, nasupplyan po siya ng power dito, positive at saka negative, magti-trigger po ito ng padiin. Magkakaroon po siya ng magnet. Ngayon, ang power supply nito sa positive, ito ang tinatawag nilang positive. Ito power supply. Makikita nyo rito 30, 36, 35, 37. Yan. Ito kapag kinonektan nyo itong dalawa na ito, positive, negative. Pwede nyo itong lagyan ito ng power supply, positive. Pwede sa ignition switch, pwede rin positive connection. Itong dalawa na ito, itong dalawa na ito, pwede po siya baliktaran. Wala namang po problema kung magkabaliktad po siya ng connection. Pero itong tatandaan natin, ito yung connection na ito, ito ang nagsusupply ng positive. Yan, ito nasa baba 35, alam ko 35 to or 30, ganyan, 35 tsaka 36, 37. Ngayon makikita nyo to sa ilalim. Ang connection dito niya sa ilalim ay ito, katawan na ito. Yan, makikita nyo yan sa ilalim na ito. Ito yung connection niya dito. Itong body na ito, yan ang magsusupply ng power supply, positive. Pagdating dito 35, 36, positive, negative. Yan. Pwede po siyang baliktaran, wala naman po problema yan. Itong dalawa na ito, positive to negative, pwede itong positive, pwede itong negative. Kapag nagkonekta ito dalawa, pwede sa ignition switch or toggle switch, ay magti-trigger po to. Kasi kapag nasupplyan po siya ng power supply, ang nasa gitna na yan, yung bilog na yan, yan, nakikita yung bilog na yan, magkakaroon ng magnet. Magmamagnet po siya, didikit po to. Ngayon, itong dalawa na ito yung connector nito, ito ang outer nya. Simula rito sa taas na yan. Makikita nyo to sa taas ito. Yan. Ito. Itong dalawa na ito.
Yan, itong dalawa itong connection na yan, itong dalawa na yan. Pag nag-trigger po siya, lalabas na ang output ng positive dito. Maaring pwedeng gamitin sa busina, mga accessories na nilagyan nyo ng accessories, ito magti-trigger po siya. Kahit tanong po ito, kahit magkabaliktaran po ito, wala naman po problema. Positive negative, pero ito lang ang naka-steady na power supply. Pwede nyo ito lagyan ng ignition switch or pwede sa fuse box, naka-permis po ito. Kung mag-o-on ng ignition switch, pwede ito mag-trigger, mag-o-on po siya. Yan. Tapos lalabas na po ang power supply dito sa positive. Kaya ang ginagawa ko na ito sa mga nag-electrical, sigurado alam na nila to. Mapapansin nyo to, bakit nagtataka kayo? May power naman, bakit hindi pa siya nasusuplayan or lumalabas ang power nito? Pag tumunog tong dalawang to, nag-trigger po to at wala pa rin positive na lumalabas, ibig sabihin to, itong contact na ito, itong tungsten na ito, yung contact point na ito, maaari po itong nasira. Gumagana po siya pero nasira na po to, hindi na po siya nagko-contact. Ngayon, kapag nagdi-DIY kayo, gumagawa kayo ng mga accessories, bago kayong maglagay ng mga accessories, titignan nyo muna yung binibili ninyong mga accessories. I-test nyo muna bago nyo i-connecta, kasi mahirap na po yung kinonekta ninyo na mga accessories, mayroon palang diferensya, grounded pala, mayroon mag-tendency to ay umiinit po to. Karamihan po kasi dito, pag dumikit na po to, nag-i-steady na po siya power supply hanggang magsimula na siyang masunog, umiinit po yung fuse box or fuse holder. Minsan nga karamihan dito ay hindi na pumuputok yung mga fuse sa kadahilanan ay matas na po ang amperahe. Ang pwede nyo pong ilagay dito kung malilit lang po mga accessories nyo na 10 to 15 lang, yan sa mga accessories. Pero kung matataas na yung mga katulad ng static relay, mga heater relay, ang ginagamit nun ay 20 to 30 ampere na fuse. Minsan 50, karamihan matatas na po yan. Basta siguraduhin nyo lang po yung mga nabibili nyo accessories ay maayos. Tetest nyo muna sa battery ninyo. Kung hindi po siya umiinit, ang pagtetest nun sa mga accessories light, katulad ng mga niyan, pag tinest nyo sa battery at nag-spark siya ng malakas, ibig sabihin may depekto ang mga nabibili nyong accessories. Karamihan dyan sa mga accessories mayroon factory defect or minsan mayroon palang tama yung wire na punit yung balat, yung cover niya at dumikit sa negative, nagkukos po siya ng shorted. Kaya kapag nakikita nyo to sa mga nag-accessories, alam nila po to kung ano yung cost nito. Kung tayo naman sa mga maliliit lang, nagdi-DIY po tayo, ugaliin natin na check upin natin yung mga nabibili natin accessories bago po tayo maglagay ng relay at fuse holder. Kaya maraming salamat sa konting kaalaman po. Hanggang dito na lang po. Bye.